Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, September 28, 2025. Si bagyong Opong ay patuloy na yan lumayo sa ating bansa at ito nga po sa ngayon ay nasa coastal water na ng Vietnam. Iba yung pag-iingat nga po yung mga kababayan natin na nasa bansang Vietnam dahil mapaminsala nga po itong si bagyong Opong. At habang yung ating bansa naman ngayon ay umiiral naman yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Wala na po tayo nakikita sa ngayon na pagbugso ng habagat at asahan naman natin yung magiging maayos at magandang lagay ng panahon. Meron nga tayong cloud cluster outside par. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mas bumaba pa nga po yung posibilidad dito na mag-develop bilang isang bagyo. Nasa 25% chance na lamang po siya sa ngayon dahil nga po meron pong posibleng pagbugso ng amihan. Asahan naman po natin yung malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas din po ng maayos at magandang na lagay ng panahon pero maalinsangan po sa tanghali at sa hapon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, September 29, posible pong maglandfall na itong si dating bagyong Opong sa parte nga po ng China or dito nga po sa may parte ng Cambodia. At asahan naman po natin na magiging maayos at magandang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng September 30, may mga tsansa po ng pagulan sa parte ng Bicol Region at maging dito nga po sa Palawan. At yung cloud cluster nga po ay posibleng mag-develop na yan bilang isang low pressure area. Pagdating naman po ng October 1, asahan po natin maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon. At pagdating po ng October 2, dito nga po yung low pressure area ay nasa eastern section na nga po yan ng Bicol Region. Pagdating po ng October 3, asahan natin magiging maulan nga po ang parte ng Bicol Region, Visayas at maging hanggang dito sa Palawan dahil nga po dito sa low pressure area. Pagdating naman po ng October 4, mas magiging maulan nga po dito sa parte ng Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Central Luzon dahil nga po sa low pressure area na nasa eastern section nga po yan ng Central Luzon na. Pagdating naman po ng October 5, asahan natin magiging maulan pa rin po sa may Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Mindoro Provinces at maging dito nga po sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng October 6, dito pa lamang po sa may parte ng South China Sea magiging bagyo itong low pressure area na lalabas sa ating bansa. Pagdating naman po ng October 7, asahan nga po natin may mga possible low pressure area tayo mabubuo pero meron na nga pong pagbugso ng amihan at alam naman po natin na ito po ang sumisira sa mga nabubuong sama ng panahon o bagyo. Pagdating naman po ng October 8, asahan natin na dito nga po ay magiging maulan sa parte ng extreme Northern Luzon dahil nga po sa posibleng amihan. Pagdating nga po ng October 9, asahan nga po natin na magkakaroon ng low pressure area dito nga po sa may parte ng Philippine Sea dahil po yan sa pagbabanggaan na ng dalawang hangin. Pagdating naman po ng October 10, asahan po natin magiging maulan po sa may parte ng Northern Luzon dahil po yan sa amihan. Pagdating naman po ng October 11, magiging maulan pa rin po ang Northern Luzon at asahan natin may mga chance ang pag-ulan sa ilang bahagi ng western section ng Visayas at Mindanao. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.